Kumusta mga bata? Nagkita-kita tayong muli. Ako si Teacher Donna, ang gurong makakasama mo sa iyong aralin ngayon sa Edukasyon sa Pagpapakatao o ESP. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan na ng ating pag-aaral. Ano ba ang ating pag-aaralan ngayon? Ito ay nasasakop ng weeks 1, 2, at 3. Atin nang simulan. Kaya palagi kang manood, makinig, at tiyak na ikaw ay maraming matututunan. Ngayong weeks 1 to 3, ang ating aralin ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa ating pamilya. Mga bata, paano nyo ba maipapakita ang pagmamahal at paggalang sa ating kapamilya? Ating aalamin sa ating aralin ngayon. Kaya tara na, mag-aral na tayo! Isang biyayang maituturing ang pagkakaroon ng mga magulang o kapamilya. Mapalad ang isang batang katulad mo na may matatawag na nanay, tatay, ate, kuya, lolo o lola. Sila ay may tungkulin na pangalagaan at mahalin ka. Ituturo rin nila sa iyo ang kabutihang asal katulad ng mga nasa larawan na nasa PowerPoint. Kagaya ng larawan sa titik A, titik B, titik C at titik D. Ito ay ang ilan sa mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa ating kasama sa bahay. Alam niyo ba mga bata, pagkatapos ng araling ito, inaasahang may pakikita mo ang pagmamahal at paggalang sa magulang at kasapi ng pamilya. Ilan sa mga ito ay ang pagmamano, paghalik sa nakatatanda bilang pagbati, pakikinig habang may nagsasalita, pagsagot ng po at opo at paggamit ng salitang pakiusap at salamat. Alam mo ba ang mga salitang may paggalang sa mga kasapi ng pamilya? Ano-ano ang mga ito? Maaari kang magbigay ng sagot. Subukan natin gawin ang pagkatuto bilang isa. Kulayan ng puso na nakatapat ng may salitang may paggalang at pagmamahal. Pumili ng nais na kulay. Gawin ito sa iyong kwaderno o ESP notebook. Kung ito naman ay hindi nagpapakita ng paggalang o pagmamahal sa iba, huwag itong kulayan. Babasahin ko ang number 1. Opo, inay, masusunod po. Mga bata, nagpapakita kaya ito ng paggalang at pagmamahal sa kasama natin sa bahay? Kayang-kaya niyo itong gawin. Sa number 2, Itay, pakiabot po ng kanin. 3, ayaw ko nga, alis dyan. 4, salamat po. At sa number 5, napakabagal mo naman, dalian mo. Alam niyo ba mga bata, ang paggalang at pagmamahal sa magulang o kapamilya ay tanda ng pagmamahal mo sa kanila. Ito ay may tuturing na kagandahang asal o magandang ugali. Taglay mo kaya ang mabubuting asal na nabanggit? Ang pagiging magalang at mapagmahal ay kinagigiliwan o nang nakararami o nakatutuwa ang ibang tao. Ipapakita ito sa pamamagitan ng salita, kilos o gawa. Malamang na hindi mo kinulayan ang ikatlo o ikalimang puso dahil hindi tama ang mga iyon. Ito mga bata ay tumutukoy sa unang gawain. Sa iyong murang edad, dapat mong matutunan ang mga ito. Paano mo ito maisasagawa? Alam niyo ba? Maipapakita mo ang paggalang at pagmamahal sa kasapi ng pamilya gamit ang mga nasa ibaba sa loob ng bilog. Ako bilang anak ay 1. Magmamano o magmano sa magulang at matatanda. 2. Magpasalamat palagi. 3. Palaging gagamit ng po at opo. At para sa ika-4, palaging gagamit ng pakiusap. Ito pa mga bata ang ilan sa mga gawain na maipapakita mo ang paggalang at pagmamahal sa kasapi sa pamilya. Ika-5, makinig habang may nagsasalita. Ika-6, hahalik sa nakatatanda bilang pagbati. At para sa ika-7, palaging susunod sa iniuutos. Ngayon,
Alin-alin sa mga nakasulat sa mga bilog ang ginagawa mo na? At alin-alin naman ang kailangan mo pang gawin? Isa namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo mga bata tungkol sa ating aralin ngayon. Ito ay may pamagat na Kaarawan ni Ami. Ito ay isinulat ni G.D. Viloria. Ito ang ating kwento ngayon. Makinig kayo mabuti. Tumugon kami sa paanyaya ni Aling Belen na dumalo sa kaarawan ni Ami, ang aking kaibigan. Nang araw na iyon ay napaaga ang aming dating sa kanilang tahanan. Magandang araw po, Aling Belen, ang aming pagbati. Magandang araw rin naman mga anak, tuloy kayo, ang wika ni Aling Belen. Abala ang lahat sa paghahanda. Sa aming paghihintay ay napansin namin ang madalas na paggamit ng po at opo sa pagsagot sa kanilang mga magulang. Sa tuwing may ipakikisuyo ang isa, ay lagi may katambal na pakiusap. Agad na sinusunod ng magkakapatid ang iniuutos sa kanila ng kanilang magulang. Mabilis nilang natapos ang paghahanda. Malapit nang mag-umpisa ang salo-salo. Halina kayo mga anak! Nang kayo'y makakain na! Ang tawag ni Aling Belen. Inay, maaari ko na po bang hipan ang kandila ng aking cake? Ang pakiusap ni Ami. Oo naman anak! Tugon ni Aling Belen. Dumating ang Lolo Hill at Lola Gail ni Ami. Agad niyang sinalubong ang mga ito. Inabot niya ang kamay ng dalawa at nagmano. Ibinigay naman nila ang regalo kay Ami. Maraming salamat po! Ang kaniyang tugon. Nakangiting nilapitan ni Ami ang kanyang mga magulang. Humalik at yumakap ng mahigpit, sabay bigkas ang salitang, Salamat po, inay at itay! Masayang-masaya po ako sa araw na ito. Mahigpit rin niyang niyakap ang kaniyang mga magulang at kapatid. Nagustuhan niyo ba mga bata ang kwento? Alam kong nagustuhan niyo ito. Simulan naman natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng check ang mga kilos o salitang may paggalang at pagmamahal. Lagyan naman ng X ang hindi kung walang paggalang ang pagmamahal mula sa nakasaad sa kwentong binasa. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Agad na sinusunod ng magkakapatid ang iniuutos ng kanilang mga magulang. Mga bata, nagpapakita ba ito ng pagmamahal at paggalang? Lagyan ito ng check at kung hindi, lagyan ng X. 2. Inay, maaari ko na po bang hipan ang kandila ng aking cake? At para sa ikatlo, salamat po, inay at itay. Masayang-masaya ako sa araw na ito. Mga bata, alam kong kayang-kaya na itong gawin. Kung hindi naman, maraming salamat po sa gabay ng nakatatanda sa bahay o mga magulang sa pag-aaral ng mga bata ngayon. Laging tatandaan, sa pagkakataong ito ay tiyak na nahanda ka ng ipamalas ang iyong natutuhan. Kaya, kaya mo na bang magpatuloy sa iba pang gawain? Thumbs up naman dyan mga bata! Ito ang pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang mga pahayag na may paggalang at pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya. Isulat ang letra ng pangungusap sa loob ng kahon. Hingin ng tulong ng iyong mga magulang o kasama sa bahay. Gawin ito sa iyong kwaderno or ESP notebook. Mga bata, kung nagpapakita ng paggalang ang pahayag, ilagay lang ang titik sa loob ng kahon. At kung hindi, huwag pong isulat ang sagot sa kahon. A. Wow! Napakasarap naman po nito, inay. Salamat po sa pagluluto ng ulam. Mga bata, nagpapakita ba ang titik A ng paggalang at pagmamahal sa kasapi ng pamilya? Isulat ang titik sa loob ng kahon. B. Utos kayo ng utos. Bakit ako na lang palagi pa? C. Mano po lola. D. Mag-iingat po kayo, ate at kuya. At sa titik E, maaari ko bang hiramin ang iyong Crayola, kuya? At para sa huling titik, bigyan mo ako ng tinapay dahil nagugutom na ako. Muli mga bata, alin sa mga titik na may pahayag ang nagsasabi o nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kasapi ng pamilya?
Susunod na gawain, ito ay pagkatuto bilang 4. Lagyan ng check ang kahon ng tamang sagot sa bawat sitwasyon. Maaaring humingi ng tulong sa iyong mga kasama sa bahay. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Hindi mo maabot ang laruan mo na nasa ibabaw ng kabinet. Sasabihin mong blank. A. Kuya, pakiabot naman po ng aking laruan. B. Iabot mo nga ang aking laruan, dalian mo. Alin kaya dyan ang lalagyan mo ng check na nagpapakita ng tamang sagot sa iba't ibang sitwasyon. 2. Dumating ang nanay mo galing trabaho at pagod na pagod. Sasabihin mo, A. Kumusta po inay? Mano po? B. Gutom na ako, wala pa bang pagkain? Kasunod na gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito mga bata ang 3. Tinatanong ka ng tatay at nanay mo kung tapos ka na sa iyong takdang aralin. Ang isasagot mo ay A. Opo inay at itay, natapos ko na po. B. Hindi pa, tinatamad pa ako, mamaya na. 4. Binigyan ka ng ate mo ng pasalubong. Sa tingin mo ay kakaunti at kulang ito. Sasabihan mo siya na A. Ito lamang? Akin na yan, dali. B. Salamat po ate sa iyong pasalubong. Para sa 5, nagbibili ng iyong ina bago umalis. Tinanong ka niya kung naintindihan mo. Sasagutin mo siya ng A. Naunawaan ko po inay. B. Oo na, umalis ka na nga. Ngayon muli mga bata, alin ang sitwasyon na nagpapakita ng tamang sagot? Lagyan lang po ng check ang box para sa gawain ito. 5 gawain. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa magulang o pamilya. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Okay, ito kaya mga bata ang titik A, B, C, or D. Pumili lang ng tamang sagot na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa ibang kasapi o maaaring kasama sa bahay. Isa pang gawain o kasunod na gawain sa pagkatuto bilang 5. Muli, pipiliin natin mga bata ang tamang sagot na nagpapakita ng pagmamahal sa ating mga magulang o kapamilya. Ito ay titik E at F. Pagkatuto bilang 6. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa natutuhan nating aralin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ano kaya mga bata ang nawawalang titik para sa salita? Ang ating clue mga bata ay ito. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pag-abot sa kamay ng nakatatanda at inidikit sa noo bilang tanda ng paggalang. Ano kayang magandang ugali itong mga bata? 2. Ito ay sinasambit sa tuwing may mabuting nagagawa sa iyo o kaya ay sa tuwing may ibinibigay na anumang bagay sa iyo. Ano ang nawawalang titik or ano-ano ang nawawalang titik para sa salita. At para sa 3, ito ay magalang na tugon o sagot sa kausap. Ano ang isasagot niyo mga bata? Kaya-kaya itong gawin. 4. Ito naman mga bata ay sitwasyon. Pumili ka ng titik ng tamang sagot. Bumisita ang iyong lolo at lola sa inyong bahay mula sa probinsya. Ano ang mabuti at dapat mong gawin? A. Magmano sa lolo at lola. B. Magtago sa loob ng kwarto. C. Humingi agad ng pasalubong. 5. Nag-uusap ang iyong nanay at tatay at ang iyong nanay at kapitbahay. Ngunit may kailangan kang itanong, anong gagawin mo? A. Isisingit ka sa usapan. B. Paaalisin ang kapitbahay o titik C. Tatahimik muna at maghihintay na makapagtanong. 6. Kinakausap ka ng nanay at tatay mo sapagkat sila ay aalis muna. Ano ang gagawin mo o ano ang dapat mong gawin? A. Makinig ng mabuti habang sila ay nagsasalita. B. Tumango lamang at ipagpatuloy ang paglalaro. Titik C. Lakasan ang TV habang sila ay nagsasalita. 7. Tinatanong ka ng ate mo kung kumain ka na. Ano isasagot mo? A. Opo ate, kumain na ako. B. Oo nga, ang kulit. O titik C. Oo, kanina pa.
Mga bata, muli, pipili kayo ng tamang sagot sa mga titik na A, B, at C. Kung nahihirapan kayo sa pagkakataong ito, maaari kayong humingi ng gabay at tulong sa kasama sa bahay. Number 8, number 9, at number 10. Maaari pong itong gabayan ang mga bata sa pagsasagot para sa 8, 9, at 10. Pumili lang po ng tamang sagot mula sa A, B, at C. Gawain bilang 7. Ipakita o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong ng kasapi sa pamilya. Tagubilin at gabay, basahin o gawin po ang sitwasyon sa harap ng mag-aaral, kopyahin ang talaan sa ibaba sa isang malinis na papel o bond paper. Isulat ang naging sagot o tugon ng bata. Lagyan lang po ng check ang column A kung nagawa o nakatugon ng wasto ang bata sa unang pagkakataon. Lagyan naman po ng check ang column B kung hindi wasto ang naging sagot. Itama ito at ipaulit sa mag-aaral hanggang makabuo ng magalang na sagot. Ito po ang sitwasyon sa number 1. Ipakukuha mo sa iyong nanay ang damit na iyong isusuot. Paano mo ito sasabihin? 2. Binigyan ka ng ate o kuya mo ng tinapay. Ano sasabihin mo? 3. Inutusan ka ng nanay mo na ayusin ang iyong mga laruan. Anong gagawin mo? 4. Tinanong ka ng tatay mo, kumain ka na ba anak? Ano ang sasagot mo? At para sa number 5, dumating ang iyong lolo. Ano ang gagawin mo? Ano ang magiging sagot nyo mga bata? Kung naisagawa nyo ito, check lang po ang titik A. At kung hindi naman po naisagawa, ay titik B. Gawain sa pagkatuto bilang 8, kumpletuhin ang pangako, isulat ito sa iyong kwaderno. Ano ang pangako ng isang bata na may paggalang at pagmamahal? Gawin ito sa iyong ESP mo. At dito nagtatapos ang ating aralin mga bata. Ako si Teacher Donna, ang gurong makakasama palagi sa iba't ibang aralin. Sa ating aralin ngayon, naipakita niyo mga bata kung paano magpakita ng pagmamahal at paggalang sa mga kasapi sa ating pamilya. Maaaring sa pagmamano, sa pagsasabi ng po at opo, pakikinig sa kanila kapag ikaw ay inuutusan, gayon din ang paggamit ng pakiusap. Kaya lagi niyong tatandaan, palagi ka lang manonood, makinig, at tiyak na ikaw ay maraming matututunan. Paalam mga bata, hanggang sa susunod nating aralin. God bless!